maliban sa pangaral na ginawa ng ating mga pare kung saan sila po ang may otoridad na mangaral ng mabuting balita para sa ating kaligtasan. Kung ang mga pare, sila ay mga ngaral ng mabuting balita, responsibilidad natin na suportahan ng ating parokya. Suportahan po natin ang ating manggagawa sa ating sariling parokya sa pamamagitan ng ating time, sa pagdasal, sa pagsuporta ng mga material na bagay upang may palaganap ang mabuting balita ng kaligtasan. Amen. Mga kapatid, narito kami upang mapalalim ang inyong pananampalataya bilang pananampalatayang Katoliko. Isang magandang gawain para sa atin ang pagdalaw sa mga patay. Sabi ng mga born again, mga iglesia ni Manalo, mga Sabadista, hindi na kailangan dalawin ang mga patay. Pero para sa ating mga Katoliko na may pagmamahal sa ating mga kamag-anak, kahit sila'y patay, pero kabahagi pa rin sa ating mga puso, handa natin silang dalawin at hindi lang sa pagdalaw mag-alay ng mga bulaklak, bagkos ating ipanalangin na silang lahat makatawid mula sa sandaigdig na ito, sa sanlibutan na ito, tungo sa kaharian ng ating Amang nasa langit. Iyon po ang kalagahan bakit natin dinalaw ang ating mga kapatid, mga kamag-anak na lumisan na at nauna na sa atin. Ipagdasal natin habang tayo nag-aalay ng mga kandila, ipagdasal natin ang kanilang mga kaluluwa habang tayo ay nagtirik ng mga kandila at nag-aalay ng mga bulaklak. Ito ay magandang gawain ayon sa Biblia. Sa Sirach 7:33, kung tayo ay nagmamagandang loob sa mga buhay, igawad din natin ang kagandahang loob sa ating mga kapatid at mga yumaong mga patay. Sa anong paraan natin igawad ang magandang katangian para sa ating mga kapatid mo yumao sa pamamagitan ng ating panalangin. Kaya nga meron tayong pagmimisa. Oras-oras, may pagbabasbas ng ating mga lay ministers. Huwag kayo mag-atubiling lumapit sa ating pare o sa ating mga lay ministers upang ipagdasal ang inyong mga yumaong kaluluwa. Kasi ito ang nakagandang paraan kung saan mabigyan natin sila ng magandang katangian. Ipagdasal sila upang sila ay makarating na maluwalhati sa kaharian ng ating Amang nasa langit. Amen. Mga kapatid, ito ang paalala sa atin ng ating Panginoon. Sa Sirach 28:16, huwag kalimutan natin na dalawin ang ating mga kamag-anak, mga kapatid na nauna nang na lumisan sa atin. Kailangan nating dalawin sila sa mga sementeryo upang ating alalahanin ang kanilang buhay habang sila'y ating kasama pa sa mundong ibabaw. At sa ating pag-alaala, isama natin sa ating panalangin, paimpim na panalangin upang sila'y makatawid na maluwalhati mula sa lupa tungo sa kaharian ng ating Ama, sa kanyang kaharian na walang hanggan. Amen. Kaya nga napakaganda ang ating mga ginagawa ngayon. Isang magandang katangian ang pagdalaw sa mga sementeryo upang sila'y alalahanin. Ang Makabeo, 2:41 hanggang 45, ito ang ating masasabi, ito ang ating mababasa at nakasaad doon. Kung hindi pa tayo naniniwala na ang patay mabubuhay, isang kawalang kwenta ang ating pag-alaala at pagdasal para sa kanila. Ngunit tayo naniniwala na sila ay muling mabubuhay. Kaya nga atin silang inaalala sa pamamagitan ng ating panalangin, pag-alay ng mga bulaklak at pagtirik ng mga kandila. Simbolo na ito ang liwanag na maghatid sa kanila tungo sa kaharian ng Ama. Kaya nga ang kandila po, simbolo ng liwanag ni Kristo. Kaya nga magandang gawain ang pag-aalay ng mga
pagtirik ng mga kandila at pag-alay ng mga bulaklak. Hindi po kailangan, kung kinakailangan nyo mag-alay ng mga pagkain, mga inumin, mga sigarilyo, wag na po tayo magsasayang na mag-aalay kasi iba po ang kakain ng inyong mga alay. Kakainin niya ng mga bata, kakainin niya ng mga langgam, kakainin ng mga insekto. Ang pinaka-importanteng alay sa mga kaluluwa ay yung ating panalangin para sa kanila. Isa pa, pag-usapan natin ang tungkol sa kaligtasan. Sabi ng mga born again, Iglesia ni Cristo, sabi ng mga SDA, Seventh Adventist, at iba pang mga nagpanggap na mga Kristiyano na hindi mga Kristiyano maliban sa simbahang Katoliko lamang, na tayo ligtas na sa pamamagitan ng pagsambit lamang sa pangalan ni Jesus. Isang kapalintunaan at isang kasinungalingan ito. Hindi po pwede na sa pamamagitan lamang ng ating pagtanggap ng ating Panginoon, wala na po tayong gagawin, kundi tatanggapin lamang. It's not true. To receive, to accept salvation is always to believe in God, and we also have to do what God commanded us to do. Gagawin natin ang kautusan ng Panginoon. Anong sabi niya sa Juan 12:14? Ang sino mang nananampalataya sa akin ay gumagawa ng mga bagay higit pa sa aking ginagawa. At sa Pilipos 2:12, at ang nakasaad doon, kayo'y magsipaggawa tungo sa inyong kaligtasan. Isang kasinungalingan ang pagsambit ng mga born again na hindi nagagawa ng mabuti. Dahil sa pamamagitan ng ating gawa, ang ating panampalataya ay nagiging sakdal. Santiago 2:22, Santiago 2:26, ang pananampalatayang walang gawa ay isang patay. Katulad ng isang tao na walang kaluluwa, ang isang tao iyan ay isang bangkay, isang patay. So ito po ang katotohanan para sa atin, mga kapatid, na habang tayo namumuhay, tayo'y magsumikap upang tukdin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Unang-una sa ating pamilya, because the charity begins at home. Amen? Nag-umpisa ang mabuting gawa sa ating pamilya. Hindi po pwedeng nagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa hanggat hindi natin ito unahin sa ating pamilya, because charity begins at home. At sa pagmamagitan ng paggawa ng mabuti, ito ang paggawa natin sa kalooban ng Diyos. Kasi ang taong nanampalataya na hindi gumagawa ng kalooban ng ating Panginoong Diyos, katulad ng isang taong nagtayo ng kanilang bahay sa ibabaw ng buhangin. Kung darating ang baha, ito'y mawasak. Ngunit ang pananampalataya ng mga tao kung saan nakaugat ito sa katotohanan, sa saligang bato, matibay na pananampalataya sa pamamagitan ng ating gawa, ito ay mananatili, at ang ating gawa na may pananampalataya, ito ay maghatid sa atin tungo sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng ating Panginoong Yesus. Kaya mga kapatid, ipagpatuloy natin ang panawagan ng ating Panginoon. Gagawa tayo ng kabutihan para sa ating kapwa, dahil ito'y ating pagpapahayag ng pagmamahal sa Diyos. Paano natin masasabi na tayo mahal natin ang Diyos, kundi ipakita sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti para sa ating kapwa. Sa ganong paraan, ang mga buhay gagawa, sa mga buhay ginagawaan natin ng paraan. Gumagawa tayo ng mabuti para sa ating mga kapatid na buhay. Gayon din,
ginagawaan natin ng mabuti ang ating mga kapatid na yumauna sa pamamagitan ng ating pagdalaw. Kaya pagpatuloy po natin ang ating magandang katangian, ang magandang kaugalian nating mga Kristiyano, Katoliko, ang totoo na Kristiyano na pagdalaw sa ating mga sementeryo upang alalahanin at ipagdasal ang ating mga kapatid na yumao. Amen. Mga kapatid, ipinabatid natin sa inyo na ang gawain ito ay ito'y sinumpisaan ng mga Hudyo na ipagdasal ang kanilang mga kapatid na mga yumao at ating ina-adapt bilang mga Kristiyano na tunay na Kristiyano na sumusunod sa aral ng ating Panginoon Jesucristo at sa mga apostoles. Kaya nga po mga kapatid, hindi lamang sa aral na ito nagtatapos ang ating pag-alaala sa ating Hindi po nagtatapos sa araw na ito ang ating pag-alaala sa ating mga kapatid. Sa pag-alaala sa ating mga kapatid na yumao, bagkos, patay na siya. Bagkos, ating ipagpatuloy ang ating pag-alaala sa ating mga kapatid, mga kamag-anak na yumao, sa pag-alaala natin kahit saan lang tayo, sa pamamagitan ng pag-alay ng mga panalangin para sa kanila. Ito ang magandang gawain para sa ating mga Kristiyano, to pray for the dead. Ito ang magandang palaala para sa atin. Ito ang magandang katangian dahil hindi natatapos ang ating ugnayan sa sa tao o sa ating kamag-anak, sa ating mga kapatid kung sila yumauna. Sa Roma 8:37 hanggang 38, sa Roma 8:37 hanggang 38, ang nakasaad, kahit sa kamatayan, walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan kay Kristo Jesus. Ang ibig sabihin, ang ugnayan natin sa ating mga yumao at kamag-anak nagpapatuloy kahit sila ay lumisan na sa kabilang buhay. Kaya nga, napakagandang katangian na atin silang alalahanin at ipagdasal sa lahat ng oras at sa lahat ng pagkakataon. So, sa ganitong paraan mga kapatid, kung may pagkakataon, alayan natin sila ng panalangin sa banal na Santo Rosario. Mag-alay tayo ng panalangin para sa ating mga patay, mga kamag-anak, sa pamamagitan ng banal na misa. Ating ikayatin ng ating mga lay minister na magdasal sa puntod ng ating mga kamag-anak kasi ang panalangin para sa kanila, ito'y nakakatulong upang sila ay makarating na mananati doon sa kariyan ng ating Amang nasa langit. Mga kapatid, ipagpatuloy natin ang gawain ito kasi ito ay mahalaga. Ang panalangin para sa ating mga kamag-anak at kaluluwa. So maraming paraan kung saan natin aalayan ng mga magagandang katangian, hindi lang pag-aalay ng mga bulaklak, pag-aalay o pagtitirik ng mga kandila, bagkos pwede nating alayan ang ating mga kapatid na nahimlay sa pamamagitan ng ating panalangin. At tayo mag-aral sa ating pananampalataya upang hindi tayo magluyo ng pananampalataya na ipinahayag ng ating mga kapatid na born again o mga Protestant at iba pang mga grupo ng Protestante na nagpapaligaw ng pananampalatayang Katoliko. Nagpapaligaw ng mga pananampalatayang Katoliko. Upang magiging matatag tayo sa ating pananampalataya, basahin natin ang aral natin tungkol, lalo na sa tungkol sa ating pinaniniwalaan sa araw na ito, ang All Saints Day at bukas naman ang All Souls Day. Sa araw na ito, ating gigunita ang mga kapatid nating nagtatagumpay na nasa langit na. They are called the triumphant saints.
Sila'y nagtatagumpay at sila'y ating mga halimbawa. Sila'y mga halimbawa natin sa pamumuhay na buhay Kristiyano. Kaya nga sila'y mga huwaran, kaya nga tinatawag silang saints, the triumphant people of God in heaven. Tayong tinatawag na binanggit na ating kasama, tinatawag na Pilgrim Church, naglalakbay na mga bayan ng Diyos. Tayo ay tinatawag na nakikibaka o militant church na ang ating responsibilidad, lalo na sa ating mga kamag-anak, alalahanin at ipagdasal sila. So, in-encourage ko ang bawat isa, hinihikayat ko na mag-aral tungkol sa pananampalatayang Katoliko upang hindi tayo maguyo sa pananampalataya ng mga huwad. Pananampalataya na tatag lamang ng tao at ang pananampalatayang tatag ng tao hindi nakakahatid sa atin sa kaligtasan. Ang mga sekta o pananampalataya na tatag lamang ng tao, kundi ang kasiguraduhan tungkol sa ating pananampalataya tungo sa karyaan na walang hanggan sa pamamagitan ng pamumuhay natin sa ating pananampalatayang Katoliko. Kaya nga bilang mga Katoliko, mga kapatid, magiging matatag tayo sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng pag-aaral nito, pagsasabuhay nito, at pagbabahagi nito para sa ating kapwa upang hindi lamang tayo makatamasa ng buhay at kaligtasan, bagkus ating maranasan ang kaligtasan kasama ng ating mga kapatid na nakikinig sa atin. Sa unang Timoteo 4:16, ang sabi ni San Pablo na tayong lahat magiging matatag sa ating pananampalataya at sa pamamagitan nito, mailigtas natin ang ating mga sarili at pati na rin mailigtas natin ang mga tagapakinig sa atin. Kaya nga, magandang mga kagawian nito na ating tuklasin ang kabanalan at kasaganahan ng pananampalatayang Katoliko na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. At itong pananampalatayang ito ay ating tinanggap mula sa mga apostol. Isabuhay ang pananampalataya ng ating natanggap sa magitan ng paggawa ng kabutihan sa ating kapwa, kabutihan para sa mga yumao na patay na sa pamamagitan ng ating panalangin, at ito'y pagpapakita ng ating pagmamahal sa ating Panginoon. Because your faith will be justified by doing your faith, by expressing the expressions of faith in doing good works. Good works is the one that will complete. Ito'y nagbibigay kasakdalan sa ating pananampalataya. Kaya nga, ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Patay ang pananampalataya na walang gawa. So ipagpatuloy natin mga kapatid ang gawain ito sa ating pagpapalaganap ng mabuting balita ng ating Panginoon, lalong-lalo na sa pagdalaw ng ating mga yumao. Ito'y nakakabuti sa ating mga kapatid na yumao na. Gumawa tayo ng mabuti sa kanila sa pamamagitan ng ating banal na pagdarasal, pagkaroon ng banal na misa at pagbabasbas. Kaya nga, huwag kayo magatubili, lumapit sa ating mga lay ministers upang may pagdasal natin ang mga kaluluwa. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ingat po kayo sa inyong pag-uwi. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa inyong ginawa ngayon na pagdalaw sa inyong mga yumao. Pagdalaw sa inyong mga yumao, pagpalain kayong lahat sa ating makapangyarihang Diyos. O, ikaw na. Chance mo natin saglit. Nakamatay na. Sige, mamaya uli. Please, ano? Please ng ano yan. Yeah. Sige, tayo.
Ay, bigyan mo yan sa iba. Bakit bigyan namin? Gusto kayo kaya. Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, His power meant to see. He gave His life upon the cross, eternal life the key. He broke bread and shed wine before His agony. We share the body and the blood in His memory. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.